Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-breeders, and welcome to Top Breeders and welcome to Philippine Breeders Festival. Nandito po tayo ngayon sa PBF 2026 mga ka-breeders para bumili ng pang-upgrade na materyales galing po sa ating mga idols like Paulo Malvar, Budget Bunso Aguilar of Mayor Nene and Budget Bunso Aguilar Game Farm. And of course, ang ating paboritong bullet breeder na walang iba kundi si Idol Attorney June Mendoza ng JM Fantastic Game Farm. And of course mga breeders, wala tayong ibang kukunin dyan kundi yung mga JM Fantastic Bullet. Ang tanong, magkano nga ba ang broodstag ni Idol Attorney June Mendoza of JM Fantastic Game Farm? Ang broodstag po nila ay nagkakalaga po ng 35,000 at 10 to 12,000 naman po para sa mga pullets po nila. At ngayon mga breeders, pupunta naman po tayo sa ating mga idol na American breeders. Tayo po ay kukuha ng mga breeding materials galing po kay Idol Dan Miller and Jerry Jenkins. And for sure, ang malaking tanong po ninyo, magkano naman kaya ang breeding materials ng ating mga American idols? Ang karaniwang presyo po nila mga kabreeders ay nagkakalaga po ng 70,000 pesos. Ang nakikita nyo po ngayon mga kabreeders ay isang sweater Dan Miller and of course ang kanyang gray. Kung mapapansin po ninyo mga kabreeders, habang nandito tayo sa booth, wala pa pong masyadong tao. Dahil nasa 7 AM pa lang po ng umaga yan mga kabreeders at hindi pa po open ang expo. Kagandahan dito mga kabreeders, talagang inagahan po natin para first pick po tayo. At eto na nga mga kabreeders, ang ating mga nakuha. Ngayong araw mga kabreeders, talagang hindi po natin papalagpasin ang araw na ito para makakuha po tayo ng materyales at makapag-upgrade ng ating mga linyada mga kabreeders. Searching po sa ating mga idols na American breeders gaya ni Idol Dan Miller, Johnny Jumper, Jerry Jenkins, and Larry Romero. Dito po sa Top Breeders, minimaintain po natin ang ating mga winning bloodlines. Pero hindi rin po pwedeng hindi tayo mag-upgrade ng ating mga linyada mga kabreeders dahil iba na po ang bakbakan ngayon mga kabreeders. Dahil sa larangan po ng pag-breed mga kabreeders, kung hindi ka mag-upgrade may iiwanan ka dahil pagaling ng pagaling ang ating mga nokis. Dahil iba na po ang panahon ng labanan ngayon mga kabreeders, hindi na po kagaya ng dati. Kaya kailangan mga kabreeders, ma-maintain po natin yung quality ng ating mga bloodlines. At ayun na nga mga kabreeders, so far ito po yung mga nabili po natin sa Philippine Breeders Festival mga kabreeders. Total po na nagastos natin dito mga kabreeders ay more than 600k. Dito sigurado, panalo ka! Ito mga kabreeders, dinala na po natin sa farm natin sa Pampanga yung ating mga na-acquired na materyales galing po sa Philippine Breeders Festival 2026. Dito sa Top Breeders mga kabreeders, kaya po tayo tinawag na Top Breeders hindi dahil kami po ang Top Breeders, kundi dahil we credit the name to the Top Breeders of the Philippines and likewise sa mga American idol natin breeders. Dahil ang Top Breeders po ay kumukuha ng iba't ibang linyada na mga top of the lines po na galing of course sa ating mga idols, the Top Breeders of the Philippines and of course mga top breeders sa bansang Amerika. At ang isa sa purpose po at advokasya ng Top Breeders is makatulong na rin po sa ating mga small scale and backyard breeders. Ganun na rin po sa ating mga ka-breeders na bayaning OFW. Kumbaga dito po sa Top Breeders, we are just bridging the gap between the big time breeders and the backyard breeders. Kumbaga in a way para makatulong at lalong mapaunlad po natin ang ating sabong industry. Dito sa Top Breeders, we offer the convenience and the easiest access way na makakuha po ng magaganda at quality linyada. Sa Top Breeders Game Farm, ramdam po natin yung mga backyard breeders, small scale breeders, and of course, yung mga ka-breeders nating OFW. Maraming kadahilanan dahil yung ating mga backyard and small scale breeders minsan limitado lang po yung kanilang budget at kung minsan malayo yung lugar nung ating gustong mabilhan ng mga idol nating breeders. Kaya tinawag po nating Top Breeders Game Farm ang ating game farm dahil halos nandito na po ang mga top breeders na mga linyada. Kaya kung mapapansin po ninyo mga ka-breeders, tayo po ay nagbebenta ng mga days old, weeks old, months old. Make the story short, kaya po tayo nagbabenta ng mga ganong edad dahil para ma-afford po ng ating mga kasamahan sa sabong industry. At the same time, kami na rin po ang nagpapacilitate sa pag-shipping ng ating mga nokis. Yun nga lang po mga ka-breeders, yung isang nagiging problema po natin
Dahil po sa dami po ng gustong makabili ng ating mga papisa, di po lahat ay nasiserve po natin or napapagbigyan po natin. Kadahilan ng tayo po ay may limitadong kapasidad na mag-produce po ng ating mga sisiw. At the same time, minsan na-overbook po tayo mga ka-breeders. Karaniwan po dito po sa Top Breeders breeding system po namin. Yan po ay dumadaan sa quality and pre-selection process. Nasa 100% na napoproduce po natin, karaniwan po, not more than 60% po ang pinipili po natin yan. At yung natitirang 40% na hindi pumasa sa ating pre-selection quality process, yan po ay kinakal na lang po natin. Or minsan, may mga pinamimigay po tayo sa ating mga kaibigan. Dito po sa Top Breeders, ang prinsipyo po namin sa pag-breeding, we maintain the quality over the quantity. We just want to make sure po na talagang quality at magagandang linyada ang may pamahagi natin sa ating mga ka-breeders, lalo na sa ating mga followers. Kaya mga ka-breeders, don't forget to like and follow our Facebook page para lagi po kayong updated. At ito mga ka-breeders, atin pong sulyapan ang ating mga chikiting patrol. Kung mapapansin po ninyo mga ka-breeders, ang gamit po natin sa ating brooding system or brooding cage po ay hindi kahoy or bakal. Instead, ang ginagamit po natin ay yung mga small size na camping tent. Ang malaking tanong, bakit po ganito ang ating gamit? Sa totoo lang mga ka-breeders, halos na-try na namin lahat ng klase ng brooding cage, metal or mapakahoy man po yan. Pero so far mga ka-breeders, dito po yung mas mababang mortality rate. Before po, nung gumagamit po tayo ng metal at kahoy na brooding cage, usually po, nagkakaroon po tayo ng 10% up to 15% na mortality rate po. Talaga naman pong nakakahinayang yung 10% to 15% na mortality rate. Pagpapapisa pa lang po, hindi mo alam kung mapipisa yan at pagkapisa, mamamatay lang. Talagang nakakahinayang naman po. Pero ngayon mga ka-breeders, real talk lamang po ito. Sa paggamit po namin ng mga tent mga ka-breeders, sobrang bumaba po yung mortality rate. Malas na po pag may namatay na 2 sa 100 po. Ang advantage at disadvantage po ng tent brooding mga ka-breeders, usually sa mga wood and metal brooding cage po, limitado lang po ang nagagalawa ng ating mga chikiting. At unlike po sa paggamit po ng tent, medyo mas maluwang po ang tent compare po sa mga wood and metal brooding cage po. Dahil pag masikip po ang ginagalawa ng ating mga chikiting, yan po ay hindi maiiwasan dyan yung pagtutukahan po nila. Ang disadvantage naman po ng tent brooding mga ka-breeders ay mapapagastos ka lang sa dyaryo mga ka-breeders. Dahil medyo may kamahalan na rin po ang per kilo ng dyaryo ngayon mga ka-breeders. Pero sulit na sulit pa rin po yung gastos para sa health po ng ating mga chikiting. Ito rin po yung maganda sa paggamit po ng tent. Ang tent po ay madali pong itupi, lalo na kung limitado lang po ang inyong espasyo. At the same time, sa katagalan po sa paggamit natin ng brooding cage, di po natin maiiwasan yung pag-accumulate ng mga bacterias, viruses, and other disease. Kahit sabihin pa po natin tayo ay nagde-disinfect. Kapag ganito pong tent ang gamit ninyo, madali po siyang i-dispose mga ka-breeders dahil mura lang po ito, nasa 350 plus lang po. Kaya kami kapag nakailang gamit na po kami, yan po ay tatapon na po namin. Anyway mga ka-breeders, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy breeding and God bless you all. Dito sa Top Breeders, lamang ka sa panalo.